saan parte man po kayo ng mundo at kung anong oras nyo man to pinapanood, mabuhay po tayong lahat mga katropa. At syempre lalabas ulit, wala siyang choice, labas ulit. At maraming salamat nga pala dun sa mga nanood sa video ni Sir Purge TV. Sa mga hindi pa po nakapanood, at panoorin nyo po, and pakishare na lang din po para malaman nyo kung ano yung takbo ng buhay ni Sir Purge TV nung nasa Pilipinas siya, at saka yung pananaw niya nung nandito na siya sa Canada. At sana makatulong yan. Actually lalabas kami ni Renzi dahil magpapagupit kami. Nahaba na ng buhok ko, medyo hindi na bagay sa akin. Pangit na nga ako, mas pumangit pa pag ganitong mahaba yung buhok ko. Prep, sa Alright. ba, seatbelt muna tayo. Wait lang, para hindi tayo magbayad ng 300. Bakit 300? Dito kasi sa Canada, sa mga hindi pa nakakaalam, pag hindi ka po nag seatbelt kahit nasa likod ka, nahuli ka ng pulis, sama? Ang fine is 300. Tama ba 300 ba be? Oh, 300. Pero hindi ikaw na driver ang magbabayad. Oh, ikaw. Mismo yung pasaherong ako na hindi naka-seatbelt. Like for example, pag nasa likod, nakitang hindi naka-seatbelt, yung hindi naka-seatbelt ang magbabayad ng 300. Correct me if I'm wrong dito sa Manitoba kung 300 ba talaga? 300 ba talaga, pre? 300. Oh, yun. Kasi simula nung dumating ako, yun na sinasabi sa akin. May 300 ka ba? Wala. Bakit? Kasi pag nahuli ka, ikaw magbabayad na hindi ka naka-seatbelt. Yun. So, kaalaman lang po para sa mga hindi nakakaalam at sa mga bagong gustong pumunta rito dito sa Manitoba. Sa ibang probinsya like Alberta, British Columbia, Toronto, hindi ko alam kung 300 din. Samahan nyo kami at magpapagupit kami. Baka sakaling meron tayong kwentong barbero. Sa mga hindi alam dito sa amin, dito sa Manitoba, ayan, February na, pero makapal pa rin ang snow. Ayan. Ano to? Building permit? Building permit. Noong September 20 pa, building permit. So, alamin natin kung bakit may building permit. Baka nagpapatayo si Carlo ng mansion. Ayun. Ay, Ay. Renski. Oh, okay ah. Renski. Renski. Okay ba? Sa mga mga dati nang nanonood sa akin, kung may mga napapanood kayo na nagpapagupit kami ni Renzi, dito kami pumupunta kay Kaloy. Magaling siyang hairdresser. One time nagpagupit ako, nahulog lang yung cellphone ko. Pag pulot kong ganyan, tapos na. Mabilis pre. Sigurado ako mga katropa, mabilis po talaga si Carlo gumupit. At saka, ayun nga, yung cellphone ko nahulog, ala. Grabe, paano na to? Buti hindi nabasag tong ko. Okay. Astig! Bilis mo Carlo ah! Oo, bilis diba? Oh. Kasi mabilis lang eh. Ganun kabilis. Ito pala. Ito pala yung mga yun, yung dahilan. Meron ng Dati wala diba? Oo. Kunti na lang, kaibigan. So, ito pala yung kaya pala meron siyang building permit sa harap kasi nagre-renovate pala siya. Renovation. Oo, ayan. Yan, ipapakita ko yung video. Yan, dito kung anong meron dyan dati. Ayan. Tapos, ito na ngayon. So, next time na mahaba ulit yung buhok namin at magpapaayos kami, siguro okay na to. May walang budget. Wala pang budget, nakapending. Wala pang budget kaya napepending. Pero hanggang kailan yung building permit mo dun? Ang usapan naman kasi nun, basta maayos, tawagin ka agad sila. Walang walang expiration. Walang expiration. Basta matapos to, tawagin rin sila para ma-check to. Kasi inspection pa rin yun. Inspection. Kung ang tawag ito, yung standard pa. Okay sa alright. Standard yung ginagawa. Kasi pang semento to eh. So, ibig mo sabihin, ikaw lang gumagawa nito? Ako lang. So, DIY ka na lang? Pag DIY. YouTube. YouTube lang. Ito yung mga pag-uusapan natin, yung ano ba yung mga sitwasyon ng ng building permit dito pag magpapaayos ka ng sariling bahay mo. Ganun. Lalo na pagka katulad nito, basement.
Paano kung hindi mo natapos to? Hindi, wala, dito lang muna. Diyan lang muna. Dito lang muna. Pending lang muna. Dito lang muna. Tapos Kasi yung... siguro maintindihan na, wala pang paha siguro. Pero ang option kasi nung nag-permit ka na may authorize ka na, uy, inaayos ko yung ano. Alam nila na inaayos mo to. Di ba? Pero okay naman din daw na sa ibang mga Pilipino at hindi mo sabihin, pag bibenta mo, i-add na lang yan. Yung pala yung dahilan kung bakit tumataas ang value ng isang bahay ang dahil sa mga ganito. Yes. Kaya nagdi-DIY ka na rin para hindi mas malaki yung bayan sa labor. Oh, gas, yung mahal, yung labor, hindi yung pahay, yung materials eh. Ang labor yung mahal eh. Actually, ngayon ako lang kagawa ng bahay, nung nagkabahay na ako sa Canada. Oo. Lahat ng bintana ko, pinto ko sa labas, ako lang nag-DIY niyan. So, ibig mo sabihin, dito sa Canada ka nahasa Dito or tayo- dito ka na sa Canada natuto? Dito lang tayo sa Canada na matututo. Matututo. Sarili, kasi sa Canada, hindi tayo katulad sa Pinas na, pre, tulong. Kailangan kasi, anak na ba? Kung kaya mong gawin, di gawin mo rin. Ganun kabilis. May nakikita ako ngayon, mga kababayan natin na nagre-renovate din ng bahay nila pero nagpapatulong sila sa kapwa natin Pilipino. Siguro, siyempre, madalis mo makausap, dialect. Oh. And then siguro yung tao na kakilala mo baka marunong din. Pero kung siyempre kung sa standard na pag-usapan, pero kasi sa gawa nung hirap ang buhay, titipid muna. Oh. Mga Pinoy kasi pag kaya mo ba kahit makapag-usapan Oh, ka, siguro. okay. Pero kung study standard, siyempre sa mas nakakaalam. Oh. Dito talaga lumaki sa Canada, mga Canadian. Oh. Talagang gumagawa ng bahay. Meron mga Pilipino gumagawa ng bahay talaga na marunong na rin. Ganun pa rin ang bayad, mahal din. Ang standard na sinasabi ni Kaloy ay yung kung papasa sa munisipyo o kaya doon sa quality ng Canada dapat, di ba? Quality. Kasi hindi pwedeng gumawa ka ng gusto mo lang, tapal-tapal lang diyan. Tapos hindi naman pala approve, hindi naman pala pwede. Sa munisipyo ba na hindi standard to, hindi tama, hindi proper. Katulad ng bintana ko yan, pakita Oh. mo. Ano nga palang kwento rito sa bintana mo na to? Bintana ko yan, Pilipino kasi gumawa niyan. Oo, tapos? Okay na ba ito, palagyan ko ito ng kwarto. Sabi naman ng engineer, ng Canadian, pwede naman, kasi daw malilit daw tayo. Oh. Natawa naman ako. Ganun ba? Sige. Sabi niya, ba't ganito bintana daw nilagay ko? Sliding door. Hindi rin standard yan. Ang standard yung mga open window, pataas or pag ganito. Kasi paano ka makakalabas niya kung sakaling masunog yung bahay? Paano ka makakalabas ka? Oh, agad tama. daw? Kasi dalawang harang nito eh. Masikip nga naman, tama nga naman siya, hindi siya standard. Ang problema pa, pag open yun, di tatama siya doon. Hindi, kung ginawa yan na proper, kaya pa urong sana yun, naurong na sana maayos. Ay, uurong pa yun, yun nasa labas. Ayun, no. Kasi yun ang ginawa niya, yun na lang, natama niya, Oh. sige, sliding door eh. Oh, Kasi hindi naman siya open window eh. Oh, kumbaga, eto, pwede pa nilang iurong yun nasa likod. Okay, pumbakbakin niya. O para pag umangat, pwede pang lumabas Or yung kasi, tao. ang option kasi ng open window, pag binasag mo sa salamin, butas na, buong malaki. Ah, Hindi na okay. siyempre open window. Oo, sa Talagang bagay. harang eh. Eto kasi, pag binasag mo to, konti lang yung space eh. Oh, yan, wala. So at least pag wala to, binasag mo yung salamin, mas malaki yung labasan. Talagang kailangan na talaga, emergency. Basagin mo lang yung salamin. Ganun kabilis. Hindi, pangalawa, sabi naman sa town, sa munisipyo, pinatingin ulit itong basement ko, sabi niya, hindi rin pwedeng tirahan kasi nga mababa daw. Kailangan 6 feet, 6 feet mababa. pataas ang ground. Oo nga, no. Sabi nga nung unang tumingin, malilit naman kayo, pwede. Hindi ba 6 footer yung titira? Pwede naman siguro. Since taon na kasi medyo safety lang talaga sila. Safety lang talaga ang ginagawa nila. Yung ano pa lang, okay na eh. Kaya okay yan. Oh, good na eh. Nga pala, bakit styro ang nilalagay sa pader? Kasi naghaharang ng lamig ba? Oo. Maraming klase talaga. Mas magaganda pa. Kasi mahal din ang presyo. Ito yun. medyo tinipid lang tayo. Tipid lang konti. Medyo okay naman to kasi Pero sinabi mo, tipid lang ng konti. Oo. Hindi kaya tinipid mo masyado na hindi papasa sa standard. ay pasado yan naman. Pasado kasi yan. Marami kasing klase nga eh, di ba? Oo. Meron kasi na yung makakapal na, mahal naman. Ito naman kasi yung purpose na ito. Meron pa ako isa yun, makabang pa eh. Hindi lang isa lang kasi yan eh. Isa pang gamit na pwedeng ilagay dyan sa pader. Doble yung pangalawa. Doble. Foam. First layer lang kasi ito eh. So ibig sabihin, first layer to, Second layer. second layer yon yung ayun. Oo, di mas maganda yun pagka Ito, ganun. unang layer sa pasamento niya, na hindi kagad tatagos. Yung pa kaya, may foam na. Oo. Di pangalawa na, di lang papasok ang lamig niya. Sinasabi lang namin to, hindi po kami mga eksperto sa mga ganitong carpentry. Sabi nga ni Kaloy, first time, di ba? Ngayon ka lang, dito ka lang matututo talaga. Pero
Si Kaloy, syempre, inaalam niya rin, nagpe-precaution din siya sa mga dapat niyang gawin. At hindi lang yung talagang nag-iimbento siya. Nagtatanong din siya sa mga expert kung ano yung dapat niyang gawin. So, kumbaga, kumukonsulta rin siya kahit walang bayad, no? Tumingin sa akin dito, wala nang bayad. Mabait naman yung engineer na tumingin. Sabi niya, okay naman, Canadian eh. Puti. Gumagawa talaga ng mga building eh. Oo. Dito sa kami ni Pawa. Sabi naman ng Pilipino rin na pag consult, wala namang bayad daw yun. Pag tinignan lang, wala naman daw bayad. Buti nga, mabait sila Mabait pagka naman. ganun. Yung engineer na kilala niya. Oo. Yung Pilipino nagbigay sa akin noon, sabi ko, may bayad ba yun? Sabi, wala. Basta titignan niya kung ano. Okay. Kaya naman daw problem. So, sa tingin mo, magkano budget pang... Ito, kung ito papagawa mo to, budget na ito, itong materials ko pa lang, kung kumpletuhin mo to, abuti ito ng mga 5K. Materials pa lang yun. Materials pa lang yun. Yung labor mo, hindi yung sinasabi ka doon sa PS, per araw ang tawag, per day. Oo. Hindi per day. Dito per hour. unit, per ano yan, sa na bintana. Isang Oh. bintana niyan, pag ginawa ko yan, sa regular, na gumawa niya 600 na kagad isang bintana. Eh kung 10 pagagawa mo, bilangin mo yung 600. Ganun kabilis. Like for example, itong bintana to, Bintana. 600 kamo. Oh, 600. Gaano katagal niya gagawin yan? Kalating araw, tapos niya na yan. 600 na yun, kalahating 600 na yan. araw. Oo. Depende sa gumagawa. Hindi Oh. naman tayo katulad sa Pinas na arawan eh. Patatagalin pa mo pa para sa araw. Basta matapos niya na yan, on the spot. So, ibig mo sabihin, parang kontrata. Kontrata na yan. Oh. Akala ko kasi dati, sinasabi per hour nga, di ba? Kaya, Oh. nung paggawa ko, ginawa ko lang. Ang bill ko, gano'n na lang. Ay, 600 pala. Siyempre, nagulat ako. So, ibig mo sabihin, isang bintana lang to Isang bintana na lang. pinagawa mo dito sa basement. Oh, ito lang. Yan pa lang. Ito pa lang. Kaya nga, 600 na to. 600 na yan. Ito mga tropa, hindi kasama ito ng butas dyan. butas. Hindi ito pare-parehas, no? Hindi ito pare-parehas ng mga nagpapakontrata. Oh, depende sa... Hindi standard yung 600. Kasi baka yun yung singil niya sa kanya, para sa kanya, singil Oh. niya na yun. Pero yung sa singil sa lahat, na siguro sa mga walang lisensya. Oh. Kasi gumawa niya, hindi naman, wala naman lisensya sa Canada. Kumbaga, marunong. Yung tao na yun, walang lisensya, tapos nagpagawa, 600 yung bayad. Lahat-lahat na. Sample lang siguro. Yun yung Sample. binayad. Paano kaya kung may lisensya pa yung gumawa nito? Oo. Sa tingin mo, magkano kaya yung ibabayad mo sa kanya? Per hour yun, plus Ha? yung bintana niyan. Per hour yun? Yan, per hour niyan, 60 per hour, sample. Oo. Plus yung bintana na sinasabi niya na isang gawa niyan. Oo. Makasabutin niya 1,000 yan. Usa- Agad siguro yan. Laki na. Malaki talaga. O, 1,000 lang, bintana na yan. Eh, paano na to pag ginagawa mo sa kanya? Oo. Eh, di labor yun, Yan, din laki. kontrata na yan. Kumbaga, ibidil na sa'yo ng ano yan. Sample, sige, ito, gagawin niya. Hindi pa material sa'yo yan, ha? Hindi Oo. pa nasagot yun. O, sabi natin, hindi gawin ito isang ano, 5,000 na kagad. Oh, Ganun kabilis. Wah, 5,000 na kagad. 5,000 na agad. Kasi, Paayusin lang yun. paggawa ka ng ganito, mag-aral na tayo mag-ano. Kaya nga. Ganun Di ba? sila ano yun, sample Pagka lang. ganito yung trabaho natin, mag-join tayo. Gawa tayo. Kaya marami yung mayaman na construction kasi nangyayari. Oo. At may Pinoy nga dyan, na sa malapit sa school, ang trabaho niya ganito, gumagawa ng bahay. Nabayaran yung bahay niya, nabayaran niya na yung kotse niya. Nabayaran na kasi gawa ng kontrata nga yung ginagawa niyang bahay. Kada summer, marami siyang ginagawa. Bubong, o basta bahay ginagawa. Kasi malaki Kada, yung- tulad ng bubong, kung kontrata, depende sa laki yan. Oo. Kung ang kontrata nga, malaki, sample, depende sa laki nga. Minsan, mahal bahay niya, 7K na yun. Gawa pa lang. Oo. Pero pa yung materials. Depende nga sa laki. Depende sa laki. Depende sa Maabot laki. talaga ng 7 to 10,000 yung bayad lang sa'yo yun. Sa'yo lang yun, ha? Hindi ito kwentong barbero na hindi totoo, no? Hindi naman, hindi naman kwento barbero kasi nangyayari kasi parang kung mga walang lisensya, talagang tansyahan na ba ang budget kailangan, ganito ang ano ko, singil ko, ganun. Sa mga kababayan nating nakakapanood nito, syempre, si Carlo, like for example, gumagawa si Carlo ng sarili niyang bahay to, sarili mo to, di ba? So, ikaw na yung gumagawa, less labor. Yes, labor. Less labor. Tanong ko, Carlo, may ano ka ba? May magiging problema ka ba sa munisipyo o sakaling ikaw lang mismo yung gagawa nito na hindi ka kumuha ng mga gagawa na magpapa-labor ka, ganun? Pwedeng magka-problema kung hindi standard yung nagawa ko. Oh, okay. Pwedeng pumasado pag maayos yung pagkagawa ko. Kasi sisilipin naman nila kung mali. Doon mo lang magkakaproblema talaga sa akin. So, ibig mo sabihin, saka na lang nila sisilipin pag sinabi mong okay na. Okay na. Pag sinabi lang mali yung ginawa mo dyan, talagang ayusin mo ulit yan. Hmm. Pero sa sarili mo, okay na yan. Sa Oo. gawa mo, sa nakikita mo, sa standard ng ano. Pero pag sinabi ng tao na di mo pwede lagyan yan, huwag mo lalagyan. For example,
Sinabi mo sa akin, ako yung inspector. Sabi mo, okay, Atoy, okay na. Okay, check ko. Check kong ganyan. Tapos maya-maya may nakita ako. Ay, hindi pwede to, Kaloy. Okay, sundin mo yung standard. Oo. Di gagawin mo ulit. Di sinabi mo ulit sa akin, pangalawa. Okay na sir, yung pinagawa mo sa akin. Tapos may nakita na naman ako. So, pang ilan pwedeng ano? May mga pang ilan ba? May mga ilang beses ba? Siguro, ang mga kinedya naman, maayos naman yung kausap. Hindi naman yung katulad ng Pinoy na lulukohin ka lang. Eto, parang peperahan ka ba? Hindi naman ganun sila. Dadaan sa... Kasi sa munisipyo, parang bayad ka, sambayad ka lang beses. Oo. ka Oh, lang bayad. alam ko yan. Sa Pilipinas pa, nangyayari na. Dito sa Canada kasi, ito, isang bayad ka lang sa town, pag tinignan, titingnan lahat na yan, hindi yung pa isa-isa. Oo. Lahat titingnan, pati kuryente na ginawa mo. Oo. Mas tama ba yung ginawa mong kuryente? O ganito, mali ba yan? Malalaman na kagad nila kasi sa itsura pala, siyempre hindi naman inspector, hindi naman marunong. Marunong yan, siyempre, alam Oo. yan eh. Hindi naman pwede pupunta yan hindi marunong. Kaya pag unang tingin pala makita, pag sinabi, it's nice, good, okay. Pag umano yan, perfect. Tapos na, good na yun, ibig sabihin. Oo. Pag sinabi, no, it's no problem, ganito. Ito ka lang mag-a-adjust. Alam ko, hindi ka ano, pero may mga kaibigan kang kilalang ano, Kilala din. may lisensya, di ba? Lisensya, oo. Mga Pinoy na may lisensya Saka na. yung tumingin dito sa akin na Canadian, yung Oh. sinabi sa akin na kung anong standard talaga. Okay. Ang tanong ko lang, sabi mo nga kanina, mataas ang kita ng mga karpintero dito. Malaki talaga. Kumpara sa mga karpintero sa Pilipinas, hindi po kami nang papahype o kaya nagpapa-inspire lang kami. Pero eto yung ano, baka kasi isipin mo, apply ako ng Canada as carpenter. Ang tanong, paano ka kikita ng malaking kita dito sa Canada as carpenter? Yung proseso na parang meron ka pa bang pag-aaralan, meron pa bang dapat upgrade para maging mataas yung sahod mo as carpenter dito? Meron ka bang alam na ganyan, Kaloy? Sa akin kasi ngayon, yung college, dati kapitero sa Pinas. Sample, kapitero sa Pinas. Mag-ano ka dito. Di mo agad, marunong ka. Ang tawag sa inyo, parang freelance ka ba? Marunong ka, talagang gumagawa ka, pero wala kang lisensya, di ba? Sasabi. Pero pag kukuha ka sa lisensya, ang mangyayari kasi nga, parang may tatawag sila ng mag-apprentice ka ba? Ang tawag, apprentice, no? Mag-aaral ka ba na para makukuha ka ng Red Na Seal. parang Red Seal. Red Seal. Red Seal na, Red Seal. katibayan na, marunong ka. So ibig mo sabihin, mag-aaral ka pa? Oo. Ano yan? Lesson na parang school or parang trading school? Hindi ko kasi wala. Parang Trade. Trade No? skill. Trade skill, di ba? Trade skill ang tawag Marunong ka doon. na kasi, hindi ka na siguro mag-aaral. May company na i-hire ka para doon mo may experience. Parang test na, parang test na sa atin. Pero pre, sa tingin mo may exam kaya yon? Meron, kaya nga Red Seal eh. Okay. Ah. Carlo, sa Pilipinas, may experience ka na ba sa pagkakarpintero? No, sa Pilas talaga, siyempre, bago tayo nagtrabaho, masun tayo mga alalay. So ibig sabihin may experience ka rin? May experience na rin, nagpapala, palitada, mga alalay ng kapintero, mga ganon. May Pero experience na rin. hindi ka expert talaga? Or Hindi talaga, alalay lang siguro. alalay? May alam lang, pero di talaga as in pinag-aralan. Pero dito ngayon, Dito nga sa bahay ko ngayon, sa ginagawa ko, so dito ko lang in-adapt yung nalalaman ko lang paano mag-tagari, mag-cut. So may mga idea na magsukat, ganun ba? May mga kumbaga, ang ibig mo sabihin, iba kasi yung carpentry sa Pilipinas at sa carpentry ng diferensya. Oo, tama yan. Kasi kung dito, sa atin, semento. Oo. Medyo matagal. Kasi dito sa Canada, puro bahay dito, kahoy. Oo. So, ang pundasyon mo lang dito, so katulad dito, semento. Mm. So dito, kahoy. So medyo parang mas madali, konti. No? Kumpara sa bakal na sinisemento, so madali siya, kasi nagagawa sa sukat. Sa may mga gamit ako binili para pamputol. Oo. So, kakado YouTube, natututo tayo na minsan na, ito, kaya ko lang palang gawin to eh. Pero yung mga, DIY pero yung mga napapanood sa YouTube, mga standard yun. Mga standard yun na pinapanood ko na Canada talaga siya sa Canada talaga siya galing. Oh, okay. So nasabi niya kasi kung anong gamit nun, meron din sa Canada siyempre. Kahoy po yung mga bahay sa taas. Pero pagka basement po, yan. to, mga semento to. Kasi basement dito, nandito kami sa basement. So, buhos to na, di ba? Buhos yan, halig. Ito yung Buhos yung mga to. talagang haligin Ito. na. Tapos, sa taas na po, yun na po yung kahoy. Kahoy na po. Yun yung sinasabi niya. So, yun mga tropa, maraming salamat. At uwi na kami dahil hindi.
Umpisa kaibigan. hindi pa kami nag-uumpisa, ang dami ng kwento. Ganun kabilis. Nagulat kami kasi may building permit nga yung nakita natin sa labas, di ba? Tapos eto nga, nakita namin yung basement kasi pag pumunta kami dito, iba talaga. Yung kalat, hayaan nyo na yan kasi nag-aayos nga siya. Pagka may budget ka, syempre, tuloy mo ulit. Pag walang budget, tigil ulit. Pero yung lisensya niya ng building permit niya, tuloy-tuloy pa rin, walang expiration. Kumbaga, hanggang matapos niya. Hanggang approve. Sinabi ko sa town, yung mismo yung munisipyo, paano kung hindi ko pa matapos? Okay lang daw. Basta pag natapos mo, tawagin mo kami para tignan namin. Okay. Yung base lang yun sa experience mo, di ba? Kasi Saka pag gumawa experience, sa ang experience ko lang, pag gumawa ng bahay, kung may gusto kang patingin sa bahay na parang may kakaiba ka, inspection tawag nila. Kung sa kuryente, sa heater, yan, sa bahay, sa basement, Pabayan. ang tao na titingin yan. Inspection nila. Lahat yan, di ba, ini-inspect? Kung nakita mo na binili mo maayos, tapos pag nakita lang may mali, doon lang nila malalaman na mali yun. Mali Kasi doon yun. pa rin inspection doon, tama ba mali? Oo. Ito, okay naman pala to eh. Hindi po Ay, ka- mali pala to eh. Oo, hindi Doon po pa rin kasi- malalaman kasi pina-inspection mo lang eh. Pero kung pina-inspection, walang reklamo, hindi naman malalaman yun. Sa loob ng bahay, ginagawa, ang sabi sa akin, kahit hindi ka magpa-permit, building permit, okay lang. Pag sa labas talaga kailangan mong pa-building permit. Mhm. Kunyari, buka sa panlabas, mga bakod, Oo. mga lupa, mga palagay semento, kailangan talaga ng building permit kasi Pag minsan- nagka-disgrasya, kasi minsan katulad may ibang bahay na Pilipino din, gumawa ng likod, bagarahe ba, hindi standard yung ginawa niyang pang semento ba. Oo. Bricks ang ginawa, hindi kasi lumulubog yung bricks eh. Oo, Gusto ng town lumulubog kasi eh. yung sementado na ganyang kakapal, makapal talaga, as in makapal, may sukat ba? Yung bricks kasi ginawa niya, yung sukat na ng bricks, lang yun eh. Oo. Minsan lumulubog, hindi siya standard, kaya pinatanggal ng town. asin, pinatanggal. Oo, kasi pinatanggal, hindi standard. Hmm. Kung di mo yung magbabayad ka. Ganun ang labanan. Pag hindi mo pala sinunod yung standards at nagka-problema, magkaka-penalty ka kasi Yun, wala. magbabayad Pero ka. kahit papano, at least mas maganda yung susunod ka talaga sa Kaya standard. sunod ka sa standard. Yun. So, mahaba na to at mahaba na talaga yung book namin at habang nagkikwentuhan kami, humahaba pa ng humahaba. So yun mga tropa, hanggang dito na lang tong video na to at sana nakatulong at sana kung may mga narinig mo kayo na hindi tama sa tingin nyo, pakicorrect na lang po kami o kaya tulungan nyo yung kaming alamin namin yung mga... Business experience lang namin. Oo, eto base lang po sa aming experience sa kaalaman. Kaalaman lang. Ako wala akong kaalaman. Kaya ako nagtatanong kay Kaloy. Konti lang din yung nalalaman ko. Siguro kung may mali man, i-correct Oo. na lang. Kung may mali man, pakicorrect na lang po at huwag niyo po kaming i-bash. yung So, nalalaman yun lang. namin. Nalaman lang konti. Oo. Kumbaga, at least nakatulong na magkaroon kayo ng idea kung ano man yung sistema dito. Like for example, nakita ko kanina, building permit. So, ito na naging topic namin. Pero ang totoo lang, magpapagupit kami. Haba na ng buhok namin, humaba pa lalo dahil humaba yung kwentuhan. So, yun mga tropa, maraming salamat. At hanggang dito na lang, papagupit kami. At tingnan na lang natin yung outcome ng itsura namin ni Renzi. Baby, you give me ice and fire. Ito na po yung outcome ng aming mga buhok. Ayan, pogi na po. Kung may problema po kayo, andito pa po siya. Ayan. Pero, Ganun kabilis.